sa atin. Magdiwang na tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, welcome po dito sa ating banal na Eucharistia. Welcome po dito sa banal na pambansang dambana ng Poong Nazareno. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang iyong kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, iyong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon.
kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hanapin ang Panginoon samantalang siya'y inyong makikita. Siya ang tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manonumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan. At mula sa Diyos, matatamon nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipay di ninyo isipan, at nagkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit, higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Aking pupurihit, pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya'y mamamalagi. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyong ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, ang aking pinakananais ay sa mabuhay o sa mamatay.
mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay, at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikang siyam na umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karapatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng magkaka-12 ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimulang ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit na ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Nag-imbita pa ng manggagawa na 1 oras na lang ang kanilang gagawin. Pangatlo, bakit naman ang pagbayad niya ay inuna pa yung mga nahuli?
At yung mga nauna ay siyang nahuling binayaran. At ang pang-apat, bakit niya binayaran ng parehas yung mga nauna na maghapon na nagtrabaho at saka yung mga tao na nagtrabaho lang ng 1 oras? Di ba sa paningin natin hindi makatarungan? Di ba injustice ang tawag doon? Di po ba tayong mga nagtatrabaho ay inaakala natin na dapat tayong bayaran o bigyan ayon sa nararapat, ayon sa ating ginawa at sa mga oras na ating ginawa? Di po ba? Ang tawag natin dyan ay distributive justice. Pero bakit po ganito ang nabasa natin sa talinhaga? Siguro maganda pong tingnan natin ito sa kultura ng mga Hudyo noong panahon ni Jesus. Ang mga naunang tinawag ay ang mga Israelita o ang mga Hudyo. Ang mga sumunod na mga tinawag ay ang mga Hentil at sumunod na yung iba-ibang mga tao sa labas ng Israel. Napapabilang po tayo dyan sa mga huling tinawag ng Panginoon sa kanyang ubasan. Tayo, nandito sa Pilipinas. Akala ng mga Israelita, dahil sila ang tinatawag na people of God, sila ang unang tinawag ng Panginoon, inaakala nila na sila'y bibigyan ng mas marami kaysa sa mga nahuling tinawag ng Panginoon. Kung ating itatranslate ang talinhagang ito po sa panahon natin, di ba, na tayo nagtatrabaho at iniisip natin na dapat bigyan tayo ng nararapat ayon sa ating ginawa at sa oras ng ating paggawa. Ang tawag natin doon ay entitlement. Entitled tayo na mapasa atin yung para sa atin na bunga ng ating ginawa. Pero ayon sa talinhaga, hindi ito ang nasa isip ng Diyos, sapagkat ang retributive justice natin sa mundo ay iba sa justice ng Panginoon. Paano po natin ito itatranslate ngayon? Dumating na po ba tayo sa punto na una, nagrereklamo tayo sa Diyos? Sapagkat sabi natin, bakit naman ako may sakit, Panginoon? Bakit kami nagtitiis? Di ba wala naman akong ginawang masama? Di ba nagsisimba ako, nagdonovena ako? Di ba nagsiserve pa nga ako sa parokya? Bakit ako nagtitiis at bakit ako may sakit ngayon? Ang iba po sa atin ay feeling entitled. Na ibig sabihin ay dapat bigyan tayo ng Diyos sapagkat gumagawa tayo ng mabuti at hindi tayo gumagawa ng masama. Pangalawa, yung hindi tayo nakukontento kung anong meron tayo. At pag tiningnan natin yung ibang tao na mas meron kaysa sa atin, inggit na inggit tayo at nagrereklamo tayo sa Diyos. Bakit yung kaibigan ko? Bakit yung kapitbahay namin? Hindi naman nagsisimba yan. Bakit mas asensado ang buhay kaysa sa akin? Bakit meron silang mas magandang bahay kaysa sa akin? Mas maganda ang trabaho niya. Mas malaki ang sweldo niya kaysa sa akin. Eh magnanakaw yan eh. Masamang tao yan, hindi nga nagsisimba. Bakit mas blessed siya kaysa sa akin? Naiinggit tayo. Katulad ng mga nasa talinhaga ngayon. Ano po mga kapatid ang
leksyon na makukuha natin sa ating talinhaga ngayon. Una, natingnan natin ang lahat ng nasa buhay natin bilang biyaya ng Diyos. To see everything in our life as God's blessing. Yung pagising natin ngayong umaga, diba maraming tao ngayong hindi na gumising? Hanggang sa mamayang gabi na pagtulog natin, 24 hours na binibigay sa atin ng Diyos, hindi pa ba sapat yun? Pangalawa, na huwag tayong tumingin sa iba at mainggit dahil merong sila na wala tayo. Pangatlo, na kung tinitingnan natin ang lahat ng bagay bilang regalo, kaloob ng Diyos sa atin, huwag sana po nating ituon ang ating pansin doon sa mga biyaya. Not only in seeing the gifts, but more so, the giver. Kaya lang, ang problema po sa atin ay yung tuwang-tuwa tayo sa mga biyaya na dumarating sa buhay natin. Totoo, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Lord, thank you po sa blessing. Pero ang isip natin ay nakatuon doon sa blessing, hindi doon sa giver of the blessings. Kaya mga kapatid, sa araw pong ito, magandang paalala ito sa ating lahat. Let us celebrate and appreciate the blessings that come unto our lives and to be able to bring them back to God for His glory. At kung natutuwa naman tayo na blessed tayo, dapat po matuwa din tayo sa iba kung sila ay blessed din, kahit na mas blessed sila kaysa sa atin. Sa linggong ito, pasalamatan natin ng Diyos sapagkat ang lahat ay biyaya niya. Sabi nga, sa 500 years of Christianity, gifted to give, tayo lahat, biniyayaan ng Diyos upang maging biyaya din tayo para sa iba. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang pagkamit natin ng kaharian ng Diyos ay nababatay sa paggawa natin ng mabuti, isang pakikilahok sa pagbubukas sa loob ng Diyos. Hilingin natin sa ating Ama ang mapagbigay na may-ari ng ubasan, na gawin niya tayong mga mabubuting manggagawa sa kanyang kaharian. Ang ating pong tugon, Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para kay Papa Francisco at sa mga namumuno sa simbahan, maging tapat nawa sila na tagapagpahayag ng salita mo, O Diyos, sa kabila ng pag-uusig at kahirapan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, mga mambabatas at mga negosyante,
Tulungan nawa nila ang mga mamamayan sa kanilang pagpupunyagi at maglaan nawa ng marangal na trabaho, may makatarungang sahod para sa bawat manggagawa. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga manlalayag at mga migranting Pilipino, patuloy nawa silang maging matatag sa kanilang pananampalataya at sa anumang uri ng unos at pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga yumao, tignan mo nawa, O Diyos, ang kanilang mabutit tapat na paglilingkod habang sila'y nabubuhay pa dito sa lupa, at pahintulutan mo nawa silang makamit ang buhay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Ang lahat ng ito, hinihiling po namin sa inyo, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Mag-aalay na po tayo ng ating alay at mga sarili. Magsiupo muna po ang lahat. Alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Magsitoy na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong samayanyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kaalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong liningning. Siyang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong liwanag, bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
pag-asa. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan,
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ang walang hanggang pagbibigay ng Diyos sa atin. Ito ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling na. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawa't mahabag. Buhay ko may pagtangkaan, buhay ko may pagbantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako nasisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, sana'y pahintulutan
nasa piling niya. Paalaala, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Bago ko po ibigay ang final blessing sa misa, ay mag-pray over po ako sa inyo, lalong-lalo na yung mga may sakit, yung may mga karamdaman. Kaya mamaya po, pag pray over ko, ilagay ang inyong kanang kamay sa bahagi ng iyong katawan na alam niyo pong nangailangan ng paghilom at paggaling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos sa amin, pinagdiriwang sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ilagay niyo po ang inyong kanang kamay sa bahagi ng inyong katawan, nangangailangan po ng paghilom, lalong-lalo na po sa mga nakikipagdiwang sa atin sa online streaming. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos. Amen. Ipakita ng Diyos sa inyo ang kanyang mukha at ibigay sa inyo ang kapayapaan. Amen. Ipakita ng Diyos sa inyo ang kanyang mukha upang pagalingin kayo sa inyong mga sakit at karamdaman. Amen. At sa tulong at panalangin ng ating mahal na ina ni Birhen Maria, pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayong taglay ang pagaling at ang kapayapaan at ang mga bendisyon ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Mabuhay po kayo.